Kakatila pa lamang ng ulan nang isa-isang magsidatingan ang mga ilaw sa poste sa kahabaan ng abenida ng San Roque sa Quezon City. Manipis na usok pa ang umaalpas mula sa basang aspalto, at ang halimuyak ng lupa ay bumabalot sa hangin. Hindi gaanong siksikan ang kalsada ng gabing iyon, subalit sapat na ang dami ng mga taong pauwi mula sa trabaho, mga rider ng angkas, at ilang pamilyang patungo sa panggabing Tayangge upang maging abala ito. Sa gitna ng kaguluhang iyon, minamaneho ng isang dalagang nagngangalang Isabela Reyes, 23 taong gulang, ang kanyang luma at asul na scooter. Tila maluwag ng bahagya ang puting helmet sa kanyang ulo, at isang maliit na backpack ang nakasukbit sa kanyang likuran. Pauwi na siya mula sa pagtuturo sa bahay ng isa sa kanyang mga estudyante. Ito ang kanyang naging sideline simula nang magkasakit ang kanyang ama noong nakaraang taon. Si Isabela, o isa sa mga malalapit sa kanya, ay hindi isang ordinaryong dalaga. Marami sa kanilang barangay ang humahanga sa kanyang kabaitan. Ang kanyang natural na ganda na hindi nangangailangan ng makapal na kolorete, at ang magiliw niyang pakikitungo sa lahat ay hinahangaan ng marami. Subalit ng gabing iyon, walang bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang isip niya ay nakatuon lamang sa iisang bagay, ang gamot ng kanyang ama na kailangan niyang mabili bago magsara ang botika sa ganap na 9:00 ng gabi. Sinulyapan niya ang oras sa kanyang cellphone na nakaipit sa holder ng motor, 8:36 ng gabi. May oras pa, bulong niya sa sarili, basta hindi lang matraffic. Ngunit wala pang 5 minuto matapos niyang malampasan ang isang malaking kanto, may natanaw si Isabela na biglang nagpakaba sa kanyang dibdib. Isang police checkpoint. Ngunit mayroong kakaiba. Walang nakaposting karatula ng anunsyo, walang mga harang na linya, walang espesyal na ilaw na pang-ilaw. Mayroon lamang 4 na lalaking nakauniporme na nakatayo sa isang madilim na bahagi ng kalsada, na may isang sasakyang walang malinaw na plaka ng pulis. Ang ilaw nito ay direktang nakatutok sa mga paparating na sasakyan, tila sinasadyang silawin ang mga motorista. Agad na nakaramdam ng alanganin si Isabela. Ang kanyang karanasan ay nagsasabing hindi ito isang opisyal na checkpoint. Nang bagalan niya ang takbo ng kanyang motor, isang pulis na may mukhang tila pinagkaitan ng ngiti ang lumapit, tinutok ang flashlight sa kanyang mukha. Malaki ang pangangatawan nito, kayumanggi ang balat, at mukhang mas matanda pa sa tunay niyang edad. Hinto, utos nito na may diin. Lisensya at rehistro. Napilitang huminto si Isabela at dahan-dahang tumabi. Tinanggal niya ang kanyang helmet, inilantad ang kanyang tensyonadong mukha. Magandang gabi po, sir, sinubukan niyang maging magalang. May checkpoint po ba? Hindi sumagot ang pulis. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Bahagyang tumaas ang isang kilay nito na para bang may nais sabihin ngunit pinipigilan. Sa malamig na tono, muli itong nagsalita, ang sabi ko, lisensya at rehistro. Nagmamadaling dinukot ni Isabela ang kanyang mga dokumento mula sa bag at iniabot ito. Tiningnan ito ng pulis ng mabilisan pagkatapos ay ngumisi. Aba, kumpleto ka pala, miss. Pero hindi dahil kumpleto ka, ligtas ka na. Kumunot ang noo ni Isabela. Ano po ang ibig niyong sabihin, sir? Tinapik ng pulis ang kanyang balikat ng medyo malakas. Malawakang operasyon to. Marami kaming hinuhuli kahit sa maliit na paglabag lang. Pero wala naman po akong nilabag, sir, mahinahon niyang sagot. Kung gusto mong makalusot agad, may administrative fee lang. Alam mo na iyon, di ba? Parang nalaglag ang puso ni Isabela. Pamilyar siya sa terminong iyon. Kotong. Lagay. Isang illegal na checkpoint. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging matatag. Paumanhin po, sir. Wala po akong maibibigay. Nagmamadali po akong bumili ng gamot para sa tatay ko. Suminghalang pulis at sumulyap sa kanyang mga kasama. 2 sa mga ito ang lumapit. Ang kanilang mga titig ay pare-pareho, hindi pala kaibigan. Lahat ng tao may dahilan, malamig na sabi ng pulis. Kung ayaw mong magbigay, sumama ka muna sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Bakit po? Ano po ang violation ko? Nasa tamang linya po ako, kumpleto ang papeles ko. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla na lang hinitak ng marahas ang kanyang braso.
Muntik nang matumba ang kanyang motor. Napilitan siyang bumaba upang mapanatili ang balanse. Sir, mag-usap po tayo ng maayos. Huwag po kayong manakit. Ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakahawak ng pulis sa kanyang braso. Malapit na malapit ang mukha nito sa kanya, amoy sigarilyo ang hininga nito. Sasama ka o i-impound namin ang motor mo? Mamili ka. Ang mga motorista sa paligid ay nagsimulang magbagal ng takbo. Ang ilan ay tumitingin, ngunit nag-aalangang lumapit, takot na madamay sa gulo. Malinaw na sinadya ang checkpoint sa isang madilim na lugar, kung saan kakaunti ang saksi, upang walang sinuman ang maglakas loob na makialam. Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Hindi siya dapat magpanik, ngunit ang takot ay nagpapanginig sa kanyang boses. Sir, wala po akong kasalanan. Pakiusap po, wag niyo akong kaladkarin. Umisi ang pulis. Ang sabi ko, sumama ka. Bruwak. Hinitak ang braso ni Isabela ng sobrang lakas kaya't nahulog ang maliit niyang bag. Sa loob lamang ng ilang segundo, kinaladkad na siya papalapit sa madilim na sasakyan na ginagamit nilang pansamantalang outpost. Pumigla si Isabela, ngunit napakalakas ng pagkakahawak ng malaking pulis. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha, at namuo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit at takot. Sir, tulong! Huwag niyo po akong hilahin. Ngunit walang pumansin. Nang malapit na sila sa gilid ng sasakyan, binuksan ng isa pang pulis ang pinto sa likuran. Madilim sa loob, masikip at malamig. Malinaw na gusto nilang ikulong si Isabela bilang panggigipit upang magbayad siya ng lagay. Pasok! Hindi po. Ayoko po. Tulong! Ang sigaw ni Isabela ay umalingaw sa kalsada, ngunit pinansin lamang ito ng ilang taong nasa malayo na hindi maglakas loob na lumapit. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, ginawa ni Isabela ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalaing gagawin niya. Kinagat niya ang kamay ng pulis na kumakaladkad sa kanya. Arf! Nanlisik ang mga mata ng pulis sa galit. Isang sampal ang muntik nang dumapo sa pisngi ni Isabela. Ngunit biglang may isang malakas na boses na pumutol sa sitwasyon. Bitawan mo ang kamay mo sa babaeng yan. Ang boses na iyon ay malalim, mariin at puno ng otoridad, kaya't lahat ng apat na pulis ay sabay-sabay na napalingon. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang lalaking nakaitim na jacket at full-face helmet. Mabilis ngunit kampante ang kanyang paglakad. Tuwid ang kanyang tindig na parang taong sanay sa disiplinang militar. Huminto ang lalaki sa mismong harapan nila. Tinutok ng isang pulis ang flashlight sa kanya. Hoy, sino ka? Naghahanap ka ba ng gulo? Hindi sumagot ang lalaki. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet. Bata pa ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang titig at puno ng kapanatagan. Tiningnan niya isa-isa ang mga peking pulis na iyon na para bang sinusuri ang banta. Isa sa kanila ang nagtaas ng kilay. Saan ka galing? Huwag kang makialam dito. Diretsong tinitigan ng lalaki ang humihila kay Isabela. Sa mahinang boses, ngunit puno ng diin, sinabi niya, naglakas loob kayong kalagkarin ang isang babae ng walang legal na basehan. Checkpoint na walang anunsyo, walang mission order, walang tamang format. Akala niyo ba walang nakakaalam ng patakaran? Nagkatinginan ang mga peking pulis. Nagbago ang ekspresyon sa kanilang mga mata, hindi na galit, kundi pag-ingat. Huwag kang magpakabayani, sigaw ng isa. Gawain to ng pulis. Umiti ng bahagya ang lalaki. Gawain ng pulis o gawain niyo para makapangotong ngayong gabi. Agad na nagsilapitan ang tatlong pulis, handang gumanti. Ngunit bago pa sila makakilos, naglabas ang lalaki ng isang ID card mula sa bulsa ng kanyang jacket. Saglit lamang itong ipinakita, ngunit sapat na ang tagal upang mamutla ang mga mukha ng mga pulis. Ang logo, ang kulay, ang mga marka, lahat ay malinaw na hindi isang ordinaryong V. Dahan-dahang sinabi ng lalaki, hindi ko kailangang ipakita ng matagal. Alam niyo na kung ano to. Ang isa sa mga pulis na kanina ipinakamatapang ay biglang nautal. Sir, ibig sabihin kaya naming ipaliwanag. Ipaliwanag? Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. May papaliwanag niyo ba kung bakit niyo hinihila ang isang sibilyan ng walang tamang proseso?
May papaliwanag niyo ba kung bakit ninyo kinukumpiska ang motor nang walang pruweba ng paglabag? O kung bakit kayo nang hihingi ng kotong? Natahimik ang paligid. Si Isabela, na nanginginig pa rin, ay inalalaya ng lalaki upang tumayo sa likuran niya sa isang ligtas na pwesto. Ang mga peking pulis ay mas kinakabahan pa ngayon kaysa kay Isabela. Sir, pwede nating ayusin to ng maayos, sabi ng isa sa kanila. Hindi na kailangang palakihin pa. Lumapit pa ang lalaki. Nakarecord na ang lahat. Biglang namutla ang mga mukha ng mga pulis. Kinapa nila ang kanilang mga baywang na para bang may inaasahang nakatagong kamera. Itinaas ng lalaki ang kanyang cellphone. Malinaw na nakasindi ang indicator light nito. Mula sa simula, ni-record ko na. Kasama na ang pagkalagkad nyo sa babaeng ito. Ngayon ay talagang nataranta na ang tatlong pulis. Sir, pakiusap, patayin nyo na po ang kamera. Pwede nating pag-usapan. Walang negosasyon, putol ng lalaki. Lumabag na kayo sa batas. At nakalimutan nyo na ba na ang illegal na checkpoint ay isang krimen? Sinulyapan niya si Isabela na iniinda pa rin ang sakit sa braso. Lalo na ang pananakit sa sibilyan. Ang pinakamalaking pulis ay napalunok. Nanginginig ang kanyang boses. Sino ka ba talaga, kuya? Isinilid ng lalaki ang kanyang AC pabalik sa jacket. Habang isinusuot ang helmet, sinabi niya ng walang emosyon, hindi niyo kailangang malaman kung sino ako. Pero siguradong maaalala niyo ako. Pagkatapos ay tiningnan niya si Isabela, sinisigurong maayos ang dalaga. Ngayon, sabi niya sa mga pulis, ibalik niyo ang mga papeles niya. At humingi kayo ng tawad. Napuno ng hiya, galit at takot ang mga pulis. Ngunit wala silang pagpipilian. Ibinalik ang mga dokumento ni Isabela. Ang kamay na kanina ay mahigpit na nakahawak sa kanya ay napilitang yumuko at mahinang nagsabi, "Sorry, miss." Si Isabela, na nanginginig pa rin, ay tumango lamang. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki ng malakas, "At buwagin niyo ang checkpoint na to." Ngayong gabi rin. Nagkatinginan ang mga pulis, huminga ng malalim at dahan-dahang iniligpit ang kanilang mga gamit. Ang madilim na sasakyan ay umatras. Ang iligal na checkpoint ay nabuwag sa loob lamang ng ilang minuto. Nakatayo pa rin si Isabela, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang lalaking tumulong sa kanya ay isinuot ang helmet at pinaandar ang kanyang motor. Ngunit bago umalis, sinabi niya, "Ayos ka lang ba?" "Oo po. Maraming salamat po, kuya. Kung hindi po kayo dumating, hindi ko po alam kung anong mangyayari." Tiningnan ng lalaki si Isabela at sa mas malumanay na boses, sinabi, "Mag-ingat ka sa pag-uwi. Huwag ka nang dadaan sa madidilim na lugar na tulad nito." Gusto sanang itanong ni Isabela ang kanyang pangalan, alamin kung sino talaga siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakaalis na ito, iniwan si Isabela sa malamig na hangin ng gabi. Tinitigan ng dalaga ang papalayong motor na unti-unting nawala sa kanto. Sa kanyang dibdib, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng ibang pakiramdam. Sino ang lalaking iyon? Bakit kinatatakutan ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan? At ano ang ibig sabihin ng "maalala niyo ako"? Hindi alam ni Isabela na ang hindi sinasadyang pagkikita nila ng gabing iyon ay magdadala sa kanya sa isang malaking misteryo, mas nakakatakot pa kaysa sa iligal na checkpoint. At mula sa sandaling iyon, ang buhay ni Isabela ay hindi na magiging tulad ng dati. Muling bumuhos ang ambon nang makarating si Isabela sa harap ng botika na malapit ng magsara. Hinihingal pa rin siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga alaala ng iligal na checkpoint na patuloy na bumabagabag sa kanya. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang tanggapin ang gamot ng kanyang ama mula sa parmasyutiko. "Ineng, ayos ka lang ba? Ang putla mo," tanong ng babaeng parmasyutiko. Umiti ng pilit si Isabela. "Okay lang po, ate. Pagod lang po." Ayaw na niyang magpaliwanag pa. Matapos magbayad, isinilid niya ang gamot sa bag at nagmamadaling umuwi. Sa kanilang bahay, nakabukas pa ang ilaw sa teresa. Ang kanyang ama, si Mang Lito, ay nakaupo sa sala, isinasandal ang payat niyang katawan sa silya. Mukha siyang pagod, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang anak na pumasok. "Isay, anak, nakauwi ka na rin."
Saan ka ba nanggaling? Umuulan pa. Hindi napigilan ni Isabela ang kanyang mga luha. Agad niyang niyakap ang kanyang ama. Tay, muntik na po ako kanina. Nagulat si Mang Lito, hinawakan ang balikat ng anak. Bakit? Anong nangyari? Sa mahinang boses na nanginginig, ikinuwento ni Isabela ang lahat, ang iligal na checkpoint, ang mga peking pulis na kumalagkad sa kanya, at ang misteryosong lalaki na nagligtas sa kanya. Matagal na natahimik si Mang Lito. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may diin, Isay, sinabi mo bang nakita mo ang niya? Opo, tay, saglit lang po. Pero natakot agad yung mga pulis. Huminga ng malalim si Mang Lito na para bang may mabigat na pinipigilan. Subukan mong ilarawan, anak. Anong itsura ng card? Sinubukan ni Isabela na alalahanin. Madilim po ang kulay, parang itim o dark blue. May simbolo po ng agila, tapos may maliliit na sulat sa ilalim at hologram na guhit. Agad na nagbago ang mukha ng kanyang ama. Namutla ito at nabalot ng pag-aalala. Diyos ko, bulong niya. Bakit po, tay? Ano po iyon? Tinitigan ni Mang Lito si Isabela ng diretsyo. Isay, ang tumulong sa'yo ngayong gabi, malaki ang posibilidad na miyembro siya ng isang special unit. Kumunot ang noo ni Isabela. Special unit po. Ano po yon, tay? Hindi agad sumagot ang kanyang ama. Tumingin siya sa pinto at mga bintana na para bang tinitiyak na walang nakikinig. Anak, may mga antas ng kapulisan na kahit ang ordinaryong pulis ay hindi basta-basta binabangga. May mga intelligence unit na hindi nagsusuot ng uniforme, hindi kilala ng publiko, pero malawak ang kanilang kapangyarihan at malaki ang responsibilidad. Dahan-dahang tumango si Isabela, ngunit lalo lamang siyang na-curious. Ang dami niyo pong alam, tay. Ngumiti ng bahagya ang kanyang ama. Dati, noong staff pa ako sa munisipyo, nakatrabaho ko ang ilang ahente. Nakakilala ako ng mga miyembrong tulad ng lalaking ikinuwento mo. Pagkatapos ay naging seryoso ang ekspresyon ni Mang Lito. Isay, ang mga taong tulad niya ay hindi basta-basta sumusulpot ng hindi sinasadya. Natigilan si Isabela. Ano po ang ibig niyong sabihin, tay? Naghinala ako. Baka matagal ka nang minamanmanan bago pa man mangyari yan. Minamanmanan po. Sino po? Bakit po? Hindi ko pa alam. Minasahe ni Mang Lito ang kanyang sentido. Pero ang mga taong tulad niya ay hindi lilitaw para lang sa isang maliit na insidente. Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Gusto niyang itanggi, gusto niyang maniwala na nagkataon lang na dumaan ang lalaki. Ngunit alam ng kanyang puso na may mas malaking dahilan sa likod nito. Hirap makatulog si Isabela ng gabing iyon. Puno ang kanyang isip ng mukha ng misteryosong lalaki, ang matalim niyang mga mata, ang kalmado niyang boses, ang tapang niyang harapin ang apat na lalaki, at ang e-card na nagpatiklop sa mga peking pulis. Kung miyembro nga siya ng intelligence, bulong niya sa sarili, bakit siya nandoon sa lugar na iyon? Nang subukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, biglang may kumatok. Tok! 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 Isang katok sa bintana ng kanyang kwarto. Napatalon si Isabela. Halos lumabas ang puso niya sa dibdib. Sino yan? Walang sagot. Tanging ang mahinang patak ng ulan at ang ihip ng hangin. Naglakas loob si Isabela na lumapit sa bintana. Dahan-dahan niyang isinilip ang kurtina. Walang tao. Ngunit nang aatras na sana siya, may napansin siya sa tapat ng kanilang gate. Isang itim na motorsiklo. Nakaparada lang. Patay ang ilaw. Kanino iyon? Bakit nakatigil doon? Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Bumalik siya sa kama at kinuha ang kanyang cellphone. Kumakabog ang kanyang dibdib habang tinititigan muli ang motor. Bigla itong gumalaw, hindi umandar, hindi umalis, kundi bahagyang umusog. Na para bang may nakasakay dito na sumilit saglit upang tingnan ang kanilang bahay. Napalunok si Isabela. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sisigaw na sana siya para tawagin ang kanyang ama, ngunit bigla na lang umalis ang motor, humarurot papalayo sa dulo ng kalye at nilamon ng dilim. Napaupo si Isabela sa sahig. Hinihingal.
Diyos ko, yun ba yung mga tao sa checkpoint kanina? O yung lalaking tumulong sa akin? Sumagi sa isip niya ang mukha ng misteryosong lalaki. Kinilabutan si Isabela. Imposible, hindi siya yon, bulong niya. Hindi siya kikilos ng palihim. Ngunit puno ng pagdududa ang kanyang puso. Kinabukasan, pumasok si Isabela sa universidad kung saan siya kumukuha ng ilang klase sa hapon. Pagdating niya sa gate, isang security guard ang lumapit sa kanya. Miss Isabela, kaninang umaga may naghahanap sa'yo na lalaki. Nagulat si Isabela. Sino po, Manong? Hindi nagpakilala. Mga 5'8" ang taas. Nakamask, itim na jacket. Ano po ang tanong niya? Sabi niya lang, pakisabi kay Isabela, huwag muna siyang lalapit sa may abenida ng San Roque. Pagkatapos ay umalis na. Napatigil si Isabela. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Huwag muna siyang lalapit sa may abenida ng San Roque. Iyon ang lugar ng iligal na checkpoint kagabi. Bakit siya pinagbabawalan? Ano ba talaga ang nangyayari? Nagpatuloy ang guard. Mukhang seryoso yung tao, Ineng. Kilala mo ba? Umiling si Isabela, ngunit sa kanyang puso, iisang tanong ang namuo, siya ba yung lalaki? Bago pa man siya makapagtanong pa, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Unknown number. Nag-alinlangan siya sandali bago sagutin. Hello, si Isabela to. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at napakapamilyar. Sino to? Kailangan nating mag-usap. Natahimik si Isabela. Iyon ang boses ng misteryosong lalaki kagabi. Mas malamig ang tono nito ngayon, mas mabilis, na para bang nagmamadali siya. Bakit po, kuya? Anong kailangan nyo? Minamanmanan ka, diretsong sabi nito. Sa sandaling iyon, nanigas ang buong katawan ni Isabela. Minamanmanan po. Sino? Hindi yung mga pulis kagabi. May ibang grupo na sinamantala ang gulo na ginawa nila. Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Anong grupo po? Hindi ko maipapaliwanag sa telepono, sabi nito. Pero nakita ka nila kagabi. Alam nilang nasaksihan mo ang iligal na checkpoint. Kinilabutan si Isabela mula ulo hanggang paa. Tapos ano po ang gusto nila sa akin? Natahimik sandali ang lalaki bago sumagot sa napakaseryosong tono. Gusto nilang siguraduhin na hindi ka magsasalita. Parang huminto ang daloy ng dugo ni Isabela. Ibig sabihin ni, yan mismo ang iniisip mo. Tinabunan ni Isabela ang kanyang bibig, pinipigilan ang panginginig. Tapos anong gagawin ko? Hinaan ng lalaki ang kanyang boses. Pupunta ako dyan sa campus mo. Huwag kang magpanik. Huwag kang uwing mag-isa. Hindi, biglang tanggi ni Isabela. Paano kung may makakita sa atin? Mas inaalala mo pa ang reputasyon mo kaysa sa kaligtasan mo, mabilis na sagot nito. Natahimik si Isabela. Makinig ka. Naging mas malumanay ang boses nito ngunit nanatiling mariin. Kagabi, hindi sinasadyang dumaan lang ako. Akala ko simpleng iligal na checkpoint lang. Pero pagkatapos kong i-check ang data kaninang madaling araw, mas malaki pala ang nasa likod nito. Napalunok si Isabela. Gaano po kalaki? Sapat na para gawing pain ang ilan sa mga peking pulis na iyon ng isang sindikato sa likod nila. Sindikato, mahinang ulit ni Isabela. Isang sindikato na ayaw mabunyag na matagal nang minamanmanan ng mga kasama ko sa unit. Napigil ni Isabela ang kanyang hininga. At ngayon, bumaba pa ang boses ng lalaki. Dahil nandoon ka sa maling oras, napasama ka sa listahan nila. Hinawakan ni Isabela ang kanyang dibdib, hirap huminga. Pero kuya, ordinaryong tao lang po ako. Saksi ka, sabi nito. At para sa kanila, ang saksi ay banta. Biglang gustong sumigaw ni Isabela. Nagpatuloy ang lalaki, malapit na ako. Manatili ka sa bukas na lugar. Huwag kang pumunta sa mga tagong parte ng campus. Kuya, sino ka ba talaga? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sumagot ang lalaki, ang pangalan ko ay Dante. Nanigas si Isabela.
Bago sa pandinig niya ang pangalan, ngunit napakalakas ng dating nito. Kuya Dante, ano po ba kita? Bakit ka nag-aalala sa akin? Bago pa makasagot si Dante, may isa pang tunog na narinig mula sa kabilang linya. Tunog ng motor na huminto mismo sa tapat ng gate ng campus. Tumingin ka sa kaliwa, mahinang sabi ni Dante. Nanginginig ang puso ni Isabela habang dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa gate, nakatayo ang isang taong nakaitim na jacket at full-face helmet. Tila huminto ang oras sa paligid. Natulala si Isabela. Tumango si Dante sa direksyon niya. Sa telepono, sinabi nito, simula sa sandaling ito, nasa ilalim ka ng proteksyon ko. Napalunok si Isabela. Bakit po? Bakit niyo ako poprotektahan? Hindi agad sumagot si Dante. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang mahinang ambon ay nagdagdag ng drama sa sandaling iyon. Nang ilang metro na lang ang pagitan nila, sinabi ni Dante ng mahina, ngunit napakatigas, dahil nasangkot ka sa isang bagay na hindi mo dapat nakita. Tinamaan si Isabela ng katotohanan. Ngunit hindi pa tapos si Dante. At simula kagabi, may nawala silang isang bagay na hindi nila inaasahan. Ano po yon? Bulong ni Isabela. Tinitigan siya ni Dante ng matalim. Ang pagkakakilanlan mo. Nagulat si Isabela. Alam nila ang pangalan ko. Dahan-dahang tumango si Dante. At ibig sabihin niyan, tinutugis ka na nila. Tinabunan ni Isabela ang kanyang bibig. Nang hina ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Hinawakan ni Dante ang kanyang braso. Hindi ito marahas tulad ng mga pulis kagabi. Ang pagkakahawak niya ay matatag, ngunit mainit at mapagprotekta. Sumama ka sa akin. Ngayon na. Pero yung klasiko. Mas malala ang mangyayari kung mananatili ka rito, sagot ni Dante. Nang magtatanong pa sana si Isabela, isang malakas na tunog ang narinig mula sa parking lot. Brak! Nagsigawan ang ilang estudyante. May natumbang motor. Tumakbo ang mga tao. May dalawang lalaking nakaitim na maskara ang pumasok sa campus, nagmamadali at palingalinga na tila may hinahanap. Huminga ng malalim si Dante. Nandito na sila. Nanigas si Isabela. Ako ang hinahanap nila. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Dante, ngayon na, o huli na ang lahat. Pagkatapos ay hinila niya ang kamay ni Isabela, dinala siya sa kanyang itim na motor. Nang malapit na sila, sumigaw ang isa sa mga lalaking nakamaskara, ayon siya. Yung babaeng naka-cream na damit. Natigilan si Isabela. Agad siyang itinulak ni Dante sa likuran nito. Sakay, utos niya. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Isabela sa motor, niyakap ang baywang ni Dante. Mula sa likuran, narinig nila ang sigaw. Huwag niyong patakasin. Lumingon ng bahagya si Dante at sinabi, kumapit ka ng mahigpit. Aalis na tayo rito. Nang tumango si Isabela at hinigpitan ang yakap, ibinaba ni Dante ang visor ng kanyang helmet. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, humarurot ang motor na parang kidlat, iniwan ang dalawang lalaking nakamaskara na tumatakbo para habulin sila, at iniwan ang simpleng buhay ni Isabela. Dahil mula sa sandaling iyon, opisyal na siyang pumasok sa isang mundong madilim, puno ng lihim, pagtugis at panganib. At si Dante ang magiging kaisa-isang taong magpapanatili sa kanyang buhay. Humarurot ang itim na motor, sinusuong ang siksikang trapiko ng hapon. Kakatila lamang ng ulan, nag-iwan ng amoy ng basang lupa na humalo sa usok ng mga sasakyan. Nanginginig ang mga braso ni Isabela, habang lalo niyang hinihigpitan ang yakap sa baywang ni Dante. Sa tuwing lilingon siya sa likuran, natatanaw niya ang dalawang motor na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Walang plaka, nakadim ang mga ilaw, at ang mga rider ay nakasuot ng itim na maskara. Kuya, sumusunod pa rin sila, bulong ni Isabela, halos mabasag ang boses. Alam ko, maikling sagot ni Dante. Huminahon ka. Hindi pa tayo nahuli. Hindi mapakali si Isabela, mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Ang kanyang dating ordinaryong buhay ay naging isang walang katapusang takbuhan. Lumiko ang motor ni Dante sa isang makitid na kalye na bihirang daanan ng tao. Tahimik ang eskinita,
puno lamang ng mga lumang pader na may graffiti at mga ilaw post na andap-andap. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Isabela, puno ng pangamba. Sa isang ligtas na lugar. Magtatago muna tayo. Ligtas na lugar? Anong klaseng lugar po? Hindi direktang sumagot si Dante. Dahan-dahan niyang pinatakbo ang motor hanggang sa huminto ito sa harap ng isang lumang gusaling pangkomersyo na tila abandonado na sa loob ng maraming taon. Kinakalawang ang pintuan, basag ang mga bintana. Kuya, sigurado po ba tayong dito tayo papasok? Alanganing bulong ni Isabela. Sumulyap si Dante sa likuran. Ang mga motor na sumusunod sa kanila ay nawala na. Sa ngayon, ligtas sila. Ngunit nanatiling tensyonado ang mukha ni Dante. Mukha lang itong abandonado. Pero sa loob, naglabas siya ng isang maliit na susi mula sa kanyang jacket, may simbolo ng agila sa dulo. May mga lugar na hindi kailanman gustong mapansin ng iba. Mga base na hindi dapat matunton. Nang buksan ni Dante ang pinto, inakala ni Isabela na makikita niya ang isang maalikabok at walang lamang gusali. Ngunit nagkamali siya. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang mahabang pasilyo na may maningning na puting ilaw, modernong disenyo, at makakapal na bakal na pinto sa magkabilang gilid. Napanganga si Isabela. Ano pong lugar to? Itinago ni Dante ang susi at lumingon. Safe house. Safe house? Para kanino po? Para sa amin. Sa unit ko. Napalunok si Isabela. Kuya, saan ka po ba talaga nagtatrabaho? Matagal siyang tinitigan ni Dante na para bang tinitimbang kung handa na ba si Isabela na marinig ang katotohanan. Sa wakas, mahina siyang nagsalita, galing ako sa Special Intelligence Unit ng IH. Pero ang unit namin ay direktang nasa ilalim ng pamamahala ng National Headquarters. Hindi kami nakalista sa publiko. Hindi lahat ng pulis ay alam na umiiral kami. Natigilan si Isabela. Kaya kagabi, nag-ooperate po kayo. Tama. Pumasok si Dante sa loob. At lumitaw ka mismo noong sinusundan namin ang mga bakas ng iligal na checkpoint na iyon na ilang buwan na naming target. Kinuyom ni Isabela ang hawak sa kanyang bag. Kaya yung mga kumalagkad sa akin mga peking pulis po sila, pero parte ng grupo na minamanmanan nyo. Tumango si Dante. Ang ilan sa kanila ay hindi alam na ginagamit lang sila. Ginagamit? Huminto si Dante sa harap ng isang kwartong may markang -37. Ang iligal na checkpoint ay isang palabas lang. Ang nagpapakilo sa kanila ay mas mapanganib. Namutla si Isabela. Anong kinalaman ko po doon? Binuksan ni Dante ang pinto. Nang araw na iyon, may nakita ka na ayaw nilang magkaroon ng saksi. Mabilis na umiling si Isabela. Pero dumaan lang po ako. Ayaw ko pong masangkot sa kahit ano. Yan ang problema, sagot ni Dante habang nakatitig sa kanya. Sa mundo nila, ang mga taong dumaan lang ang pinakamadaling alisin. Napatakip si Isabela sa kanyang mukha, halos maiyak na naman. Ang lahat ng ito ay parang napakabigat, napakalaki. Hinawakan ni Dante ang kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, ang hawak niya ay hindi lang mariin, kundi nagbibigay ginhawa. Nangangako ako, walang mangyayaring masama sa'yo, basta't susundin mo ang mga sasabihin ko. Dahan-dahang tumango si Isabela, kahit pa mailuha pa rin sa kanyang mga mata. Sa loob ng kwarto, -37, may isang malaking screen, mga modernong computer, digital na mapa, at mga tumpok ng dokumento. Isang lalaking may maikling buhok ang nakatitig sa monitor nang pumasok sila. Tumayo ito. Sabi ko na nga ba, dadalhin mo siya rito, sabi nito. Malalim ang boses niya, ngunit matalas ang mga mata. Leo, sabi ni Dante, si Isabela to. Magalang na tumango si Leo. Ikaw ang saksi na hinahanap namin mula pa kagabi. Natigilan si Isabela. Hinahanap niyo po ako. Lumapit si Dante sa mesa at kumuha ng ilang litrato. Kailangan naming siguraduhin na ligtas ka. Inilapag niya ang mga litrato sa harap ni Isabela. Gusto naming malaman kung may nakikilala ka sa kanila. Yumuko si Isabela. Sa ibabaw ng mesa ay may 4 na litrato ng mga lalaki.
Lahat ay may matitigas na mukha. Ang ilan ay may tattoo sa liig, ang ilan ay may makapal na bigote. Ngunit isa lang ang agad na nagpanginig kay Isabela. Siya po, bulong niya. Siya po yung kumalagkad sa akin kagabi. Tumango si Dante. Ang pangalan niya ay Berto. Kalalabas lang ng kulungan 3 buwan na ang nakalipas. Ngayon, ginagamit siya ng isang tao. Sino po ang gumagamit sa kanya? Pinindot ni Leo ang digital screen. Isang silhouette ng isang tao ang lumitaw. Hindi pa namin alam ang pangalan niya, sagot ni Leo. Pero ang tawag namin sa kanya ay ang Anino ng San Roque. Tiningnan sila ni Isabela. Bakit po Anino? Tumingin si Dante sa monitor, tumigas ang kanyang panga. Dahil palagi siyang nasa likod ng bawat kasong kriminal na hindi nalulutas. Hindi siya lumalabas, hindi siya nakikita. Pero lahat ng galaw ay patungo sa kanya. Kinilabutan si Isabela. At si Berto po ay isa sa mga tauhan niya. Muling tumingin si Dante kay Isabela. Pero may isa pa. Kumuha siya ng isang papel at iniabot ito. Nakita namin ang litrato mo sa cellphone ng isa sa mga humahabol sa'yo sa campus. Napatalon si Isabela. Litrato ko po. Kailan pa? Mula sa sandaling umalis ka sa butika kagabi. Napatakip si Isabela sa kanyang bibig, gulat at takot. Kaya sinusundan na po nila ako mula pa kagabi. Tama, sagot ni Dante. Dahil pagkatapos kitang tulungan, naghinala sila na kakilala kita o kasabwat mo ako. Ibig sabihin, kayo po, tanong ni Isabela. Dahan-dahang tumango si Dante. Pwede ko po bang sabihin na hindi ko kayo kilala bago kagabi? Tanong ni Isabela sa mahinang boses. Tinitigan siya ni Dante. Pwede kang magsabi ng kahit ano, pero para sa kanila, hindi na iyon mahalaga. Nakita ka na nilang kasama ko. Hindi sila titigil. Napigil ni Isabela ang kanyang hininga. Kuya, natatakot po ako. Lumapit si Dante. Alam ko. Pero kailangan mong maging matatag. Seryoso ngunit malumanay ang tono niya, iba sa dati. Simula ngayon, hindi ka muna pwedeng umuwi. Hindi na ligtas ang bahay niyo. Malamang alam na nila ang address mo. Napatakip si Isabela sa kanyang mukha. Paano po si tatay? Paano kung puntahan nila siya? Huminahon ka, mabilis na sagot ni Dante. Nagpadala na ang team namin ng mga tao para magbantay sa bahay niyo. Ligtas ang tatay mo. Napigilan ni Isabela ang kanyang luha. Salamat po. Nagpatuloy si Dante, pero kailangan mong manatili rito pansamantala hanggang sa malaman namin kung ano talaga ang pakay nila. Idinagdag ni Leo at may isa pang bagay na kailangan niyang malaman. Matalim na lumingon si Dante. Leo D. Na, alam kong gusto mong ipaliwanag ng dahan-dahan, bulong ni Leo. Pero mas mabuti nang diretsahin para hindi siya magulat mamaya. Tiningnan sila ni Isabela, puno ng tanong. Sa huli, huminga ng malalim si Dante. Isabela, umupo siya sa silya sa harap niya. May dahilan kung bakit ako biglang lumitaw noong kinakaladkad kanila kagabi. Nanigas si Isabela. Ano po yung dahilan? Tinitigan siya ni Dante ng malalim, pagkatapos ay sinabi, dahil hindi ka estranghero sa unit namin. Kumunot ang noo ni Isabela. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ordinaryong tao lang po ako. Wala po akong kinalaman sa kahit ano. Bahagyang yumuko si Dante. Matagal na naming binabantayan ang pamilya mo. Hindi nga lang direkta. Binabantayan ang pamilya ko. Nagsimulang magpanik si Isabela. Hindi po kriminal ang tatay ko. Hindi mapanganib ang tatay mo, putol ni Dante. Sa katunayan, kabaligtaran. Kumuha si Dante ng isang folder at ibinigay ito kay Isabela. Tungkol ito sa tatay mo. Binuksan ni Isabela ang folder. Nang mabasa niya ang unang pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ama, kasama ang mga tala na hindi niya kailanman narinig sa buong buhay niya. Imposible to, bulong ni Isabela. Tinitigan siya ni Dante ng may empatya, hindi na malamig tulad ng dati.
Ang tatay mo ay naging key witness noon sa isang kaso na kinasasangkutan ng parehong sindikato, ang sindikatong tumutugis sa iyo ngayon. Naramdaman ni Isabela na umikot ang kanyang paningin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng sobrang bilis na tila hihimatayin siya. Bakit hindi po nagkwento si tatay? Mahina ngunit mariing sumagot si Dante, dahil kung nagkwento siya, mabubuhay ka sa takot araw-araw. Napapikit si Isabela. Nagpatuloy si Dante, hindi ka target dahil nasa maling lugar ka lang. Target ka dahil anak ka ng taong matagal na nilang hinahanap. Natigilan si Isabela nang hina ang kanyang katawan. At ngayon, tumayo si Dante mula sa silya. Ang matalim niyang mga mata ay direktang nakatingin kay Isabela. Gusto nilang tapusin ang hindi nila nagawa maraming taon na ang nakalipas. Napatakip si Isabela sa kanyang bibig, pinipigilan ang pag-iyak. Kuya, ibig sabihin po, hindi ito nagkataon lang. Lumapit si Dante. Hindi. Ang nangyari kagabi ay simula pa lang. Tahimik ang safe house. Tanging ang tunog ng digital na orasan at ang mahinang patak ng ulan sa yero ang naririnig. Nakatitig pa rin si Isabela sa folder na ibinigay ni Dante. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ulit ang mga tala tungkol sa kanyang ama, saksi sa isang malaking kaso na matagal nang itinago sa publiko. Tinitigan siya ni Dante mula sa malayo. Matigas ang kanyang mukha ngunit puno ng pag-aalala. Kailangan mong maging handa, sabi niya. Hindi sila maghihintay ng matagal. Ang sindikato, ang anino ng San Roque, malamang alam na nilang narito ka ngayon. Napalunok si Isabela. Pero pwede nila akong patayin. Dahan-dahang tumango si Dante. Kaya nilang gawin yon. Pero hanggat nandito ako, hindi ka nila mahahawakan. Sinimulan na siyang ihanda ni Dante at ng kanyang team. Binigyan nila siya ng simpleng damit at makapal na jacket para madaling makagalaw at hindi kapansin-pansin. Naghanda si Leo ng mga gamit pang komunikasyon at simpleng pananggalang. Habang ipinapaliwanag ni Dante ang plano. Kailangan mong manatiling kalmado, Isay. Tandaan mo, target ka nila dahil nakita mo sila kagabi, hindi dahil may kasalanan ka. Gagamitin natin ito para sa ating kapakanan, sabi ni Dante habang naglalagay ng maliit na RP sa tainga ni Isabela. Anong kapakanan po? Tanong ni Isay. Para malinlang natin sila at matapos na ang operasyong ito, minsan at para sa lahat, sagot ni Dante. Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Alam niyang mapanganib, ngunit alam din niyang wala ng atrasan. Matapos matiyak na ligtas ang safe house, nagpa siya si Dante na dalhin si Isabela sa ibang lokasyon. Muling humarurot ang itim na motor sa mga eskinita palabas sa isang tahimik na highway. Tensyonado ang paligid. Bawat sulok ng kalsada ay maingat na sinusuri ni Dante. Bigla, mula sa gilid ng daan, sumulpot ang dalawang motor. Ang dalawang lalaking nakaitim na maskara na humabol sa kanila sa campus. Agad silang pinalibutan. Kumapit kang mabuti, sigaw ni Dante. Niyakap ni Isabela ang kanyang baywang ng mas mahigpit. Gumalaw ang motor ni Dante na parang zigzag, iniiwasan ang mga humahabol. Ilang beses na may narinig na putok mula sa malayo, mga armas ng mga tauhan ng sindikato. Nanatiling kalmado si Dante, ipinapakita ang pambihirang galing sa pagkontrol ng motor sa madulas na kalsada. Idiniretso ni Dante si Isabela sa isang lumang bodega sa gilid ng syudad. Pagkapasok, isinara niya ang bakal na pinto at agad na tinawagan ang kanyang team. Simulan na ang patibong, sabi niya. Sa loob ng ilang minuto, ang mga tauhan ng anino ng San Roque, na alam na ang lokasyon ni Isabela, ay nagsimulang lumapit sa bodega. 6 sila, kumpleto sa armas, ngunit hindi nila alam na naglalakad sila patungo sa bitag ni Dante. Pagpasok nila, inutusan ni Dante si Isabela na manatili sa kanyang likuran. Isang maliit na pagsabog at makapal na usok ang gumulat sa mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Dante mula sa ibang sulok, ginamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Mabilis na galaw, martial arts, at perpektong taktikang militar. Tinitigan siya ni Isabela nang may paghanga at takot. Ang lahat ng nakita niya kagabi, ang kalmadong si Dante, ay naging isang tunay na aksyon. Hindi lang siya misteryoso, isa siyang propesyonal na mandirigma. Sinubukan ng isa sa mga nakamaskara na tumakas,
Ngunit pinigilan siya ni Dante ng isang eksaktong suntok, pinabagsak siya ng hindi isinasakripisyo ang buhay. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng 6 na lalaki ay napasuko, nagapos at nasiguro. Pagkatapos, inalis ni Dante ang kanyang helmet at tumayo sa harap ni Isabela. Isabela, mahina niyang sabi. Ngayon alam mo na hindi ako isang ordinaryong tao na makikilala mo lang. Ako si Kapitan Dante, ng Special Intelligence Unit, at ako ang direktang maihawak sa kasong nagbabanta sa pamilya mo. Napalunok si Isabela, hindi makapaniwala. Ang lahat ng nakita niya, ang lahat ng kalmado at tapang, ay may dahilan na ngayon. Kinuha ni Dante ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Ang tatay mo, si Mang Lito, ay naging key witness sa isang kaso ng korupsyon at iligal na kalakalan na kinasasangkutan ng anino ng San Roque, paliwanag ni Dante. Lihim siyang nagligtas ng maraming tao, pero binalikan nila ang pamilya niyo bilang ganti. Tinitigan ni Isabela ang dokumento, mga lumang litrato ng kanyang ama, mga tala ng mga lihim na pagpupulong, at ilang malalaking pangalan na lumitaw doon. Seryoso at mapanganib ang lahat. Kaya kagabi, noong kinalagad ka nila, hindi iyon nagkataon lang. Gusto nilang siguraduhin na hindi ka magsasalita. Ang hindi nila alam, matagal ko na silang minamanmanan. At ngayon, natalo sila sa sarili nilang laro, patuloy ni Dante. Natahimik si Isabela, nangingilid ang luha. Ang lahat ng takot, lahat ng pagkalito, ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa at pakiramdam ng kaligtasan, kahit pa may tensyon pa rin. Kinaumagahan, dinala ni Dante si Isabela sa opisyal na headquarters ng pulisya upang isuko ang mga nahuli at isiguro ang mga ebidensya. Doon, nakilala nila ang hepe ng EFE na siyang sumusuporta sa lihim na operasyon. Kapitan Dante, sapat na ang mga ebidensyang ito para mabunyag ang sindikato ng anino ng San Roque at ang mga opisyal na gumagamit sa kanila, sabi ng hepe. Tumango si Dante. Opo, sir. At kasama na rito ang saksi na si Isabela Reyes. Kung hindi dahil sa kanya, hindi maisasakatuparan ang operasyong ito. Nahiya ngunit nagkaroon ng pagmamalaki si Isabela. Hindi na siya isang ordinaryong dalaga, naging bahagi na siya ng isang malaking kwento na magbabago sa hustisya ng kanilang lungsod. Tiningnan ng hepe si Isabela ng may kabaitan. Matapang ka at matalino. Sana ay mas maging matatag ka dahil sa karanasang ito. Dahan-dahang tumango si Isabela. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang lahat ng takot, lahat ng gabing puno ng panganib ay natapos na. Ilang linggo ang lumipas, nakatanggap ng lihim na parangal ang ama ni Isabela mula sa gobyerno para sa kanyang serbisyo bilang saksi sa malaking kaso. Bumalik si Isabela sa kanyang normal na buhay, ngunit may bagong kumpiyansa at kamalayan. Ang mundo ay maaaring puno ng panganib, ngunit may mga mabubuting tao na nagbabantay sa katarungan. Si Dante. Muli siyang naging isang anino. Misteryoso, kalmado at laging nandyan kapag kailangan. Ngunit alam ni Isabela na hindi niya kailanman malilimutan ang lalaking nagligtas sa kanya at nagmulat sa kanyang mga mata tungkol sa kadilimang nakatago sa likod ng isang simpleng iligal na checkpoint. Sa huling gabi ng kwentong ito, nakaupo si Isabela sa teresa ng kanilang bahay, nakatingin sa mga bituin na lumitaw pagkatapos ng ulan. Ngumiti siya ng bahagya. Kung hindi ko nakilala si Kuya Dante ng gabing iyon, marahil hindi ko malalaman kung gaano kalaki ang mundo, kung gaano kadilim, at kung gaano ako katatag na kayang mabuhay, bulong niya sa sarili. At sa di kalayuan, sa isang madilim na kalsada, humarurot ang isang itim na motor.